Eksaktong isang buwan na ang nakalipas matapos manalasa ang Super Typhoon Yolanda sa Visayas at ang mga taga-Leyte dasal ang alay sa mga biktima. Mula sa Tacloban City, nakatutok live si JP. Pia, a day of prayer and remembrance ang tawag sa araw na ito ayon sa Archdiocese ng Palo, Leyte. Isang buwan matapos tila burahin sa mapa ang malaking bahagi ng probinsya matapos humagupit ang bagyong Yolanda. Sa isang mataimtim na dasal at misa sa Palo Church sa Leyte, ginunita ng mga nasalanta ang trahedya. Marami raw sa kanila ayaw nang maalala ang petsang November 8 kung kailan tumama ang bagyong Yolanda. Para kay Marilyn Agner, mahalagang magpatuloy siya sa buhay kahit pa nalunod sa storm surge ang kanyang asawa, 3 anak, magulang, pinsan at pamangkin. Ang buhay niya iaalay daw sa isa niyang natitirang anak. Inano ko na sa Panginoon, nalay ko na sa yung lahat kong yung minamahal ko, lalong-lalo na yung mga anak ko. Inano ko na sa Panginoon. We come together today to allow ourselves to rediscover our giftedness, our graceness, and we help each other to this experience as a community. Sa Tacloban City, bukas na ang mga kalsada. May supply na rin ng kuryente sa ilang bahagi ng lungsod at ginagawa na ang mga bagong linya. Habang unti-unting bumabangon, hiling ng mga negosyante, tulong at konsiderasyon. Most of them, consignment basis kasi yung nila, yung mga supplies, yung mga stocks in all the supermarkets yan. And when they lost that supply or that stock, either through the storm surge or through looting, the problem now is sisingilin sila ng mga suppliers nila. Pay us whatever you lost. Siyempre walang pambayad dahil total loss nga. Pangako ng lokal na pamahalaan, pag-aaralan nila kaisa ang BIR at iba pang ahensya kung pwedeng i-adjust ang pagkukolekta ng buwis at babaan ang tax penalties. Every day is getting better. And let's look forward, and let's learn from the past. But let's make ourselves stronger. At Pia, matapos ng misa ng pagunita ay lumabas ang mga dumalo sa misa, ang mga leader ng simbahan at iba pang mga volunteers dito sa labas ng Santo Niño Church para sa isang wreath laying o pag-aalay ng bulaklak, kandila at dasal para sa mga tao at kababayan nilang namayapa dito sa Tacloban at para ipagdasal ang kanilang pagbangon. Hanggang sa mga oras na ito ay nagdarasal at nagbibigay ng kanilang mga sharing ang ilang survivors sa loob naman ng simbahan ng Santo Niño Church at sa iba't ibang lugar dito sa Leyte nagkaroon ng blessing sa mga mass grave. At kanina dumating naman ang Australian Minister for Foreign Affairs sa Tacloban para i-assess ang kanilang mga tulong na ibibigay sa Typhoon Yolanda at sila nga daw ay magpo-provide o magbibigay ng karagdagang pera para sa kanilang donasyon. At yan muna ang latest mula rito sa Santo Niño Church sa Tacloban City. Balik muna sa iyo, Pia. Maraming salamat, JP Soriano.